naata karon sa Department of Agriculture para mag-prepare og fermented fruit juice. So ang una natong buhaton is i-prepare nato ang atong mga gikinahanglanon nga mga materials. So una naatay kutsilyo gamiton sa pagpanghiwa og ang tadtaran. Napot tay mga prutas nga saging, kapayas o kalabasa. Molasses, balde, marker, lastiko, trapo, Manila paper. Then napot tay timbangan para gamiton sa pagpangtimbang sa atong mga materyales nga gamiton. So sa pagbuhat po day nato sa atong concoctions, nang inahanglan po day kita og kanang mga ginatawag nato nga PPE. So sama sa hairnet, sa gloves o sa apron for hygiene purposes. So ang una natong buhaton is timbangon nato ang mga prutas nga tag isa-isa sila ka kilo. So magsample taw kalabasa kung 1 kilo na ba kini. Okay, so this is an exact 1 kilo nga kalabasa. So mao gyapon buhaton nato sa saging og sa kapayas. Then kung unsa kadaghan na ang kilo sa tanan nga prutas, mausab kabugata ang kilo sa molasses. So kani ako na ning gitimbang kaganina. So kani siya 1 ka kilo, 1 ka kilo nga saging, 1 ka kilo nga kapayas. So kung totalo nato mahimo siyang 3 ka kilo. So ang timbang pud sa molasses is 3 ka kilo. Ang ratio nila is 1:1. Dayon, ato na dayon siyang hugasan, then i-drain for 5 minutes. So, after nato sa pag-drain sa atong mga hinugas nga mga prutas, ready na nato kini nga pag-sliceon into inch, no? Inani siya kagagmaya. So, kung unsa nga atong kadaka sa paghiwa sa kapayas, mausap sa saging, o mausap sa kalabasa. So sa pag-prepare sa fermented fruit juice, sa pag-slice, wala tay angay nga ilabay. So sama sa kung sa kapayas dili nato ilabay ang liso, kung sa saging dili nato ilabay ang kani nga part, ug sa kalabasa po dili nato ilabay ang liso. So ang principle sa organic agriculture, kung unsay makita sa atong palibot, dili nato sayangon. So ang 3 ka kilo nga prutas ato nang gisagol-sagol, so pagkahuman niini sagulan din nato siya og 3 ka kilo nga molasses. So pagkahuman nato og mix sa mga prutas ug molasses, so mao na kini ang iyang itsura. Pero before nato siya tabunan sa Manila paper, ato sang trapuhan ang kilid sa balde para dili bitaw siya ma-contaminate, no? Para malikayan ang contamination. So i-make sure nato nga kung before nato siya tabunan sa Manila paper, gamit pod ang pang-lock nga rubber band or lastiko. So atong i-make sure nga hinlo ang iyang kilid, no, para dili siya ma-contaminate. So para pod mahumol sila og ayo, so atong butangan og net, then bato before nato tabunan sa Manila paper. Kung hinlo na ang kilid sa balde, ato nang tabunan sa 2-layered nga Manila paper. Okay. So after sa pagkahuman og tabon sa Manila paper, ato na siyang libilan. Butangan nato siya og date of preparation in which karon nga date. Then i-ferment nato siya for 7 days. So 7 days June 5 banta karon. So pagka June 12 ready na nato siya nga harveston. So ang iyang date of preparation is June 5, 2020. Then ang iyang date of harvest is June 12, 2020. So pagkahuman natong nabutang ag label ang atong gi-prepare nga fermented fruit juice, ato kining ibutang sa lugar nga dili mainitan o dili maigo sa direct na sunlight. So i-ferment nato siya for 7 days. So after 7 days ready na kini nga harveston. So after sa 7 days, ato nang harveston ang atong fermented fruit juice. So ang pag-harvest ani, the same ra gyapon no sa other kinds of concoctions nga inanion na gyapon siya pag-harvest. So ang una nato buhaton is abrihan nato ang gi-ferment nga fruit juice. So mao na ni siya ang itsura, no? Mao na ni siya atong salaon. Mag-prepare na po dayon ta og lahi nga container og salaan.
So, pwede na to gamiton ng kanitong di na magamit nga limpyo nga eco bag kay mo sala ra man ni siya. Kung wala pod nakita kung salaan nga inyo ha, depende na sa inyo ha kung sa inyo ang gamiton. So karon ang available nga mo nakitaan katong eco bag nga limpyo. So ako ni siyang gihugasan then mo atong gamiton sa pagsala sa atong fermented fruit juice. Okay. So mao na rin siya ang atong sinala nga fermented fruit juice. So kung ato na siyang ibalhin sa ato ang butanganan, pwede na to gamiton ang mga used na to nga mga plastic containers. So pagbalhin ani, maglisod gyud tanong kung walay imbudo or panel, so mogamit gyud ta. So di kay nato siya punon. So sa pagtaklob ani, dili kay nato siya huguton no, kay kung huguton nato mo pressure ang ilalom then may tendency nga pag abri nato nga hugot kaayo, so murag mo explode siya gamay no. So ang pagtaklob lang gid ani, single twist lang siya. Ngaigo lang siya matakloban. So murag inana lang. Hot, dili kay siya ingon nga hot kaayo. So dili po nato siya kalimtan no, nga butangan nato siya og label. Kay ang mga concoctions pag ma-harvest na siya, pare-parehan na siya og nawong. So para dili ta maglibog kung unsa nga concoction natong gi-harvest or gi-prepare, butangan nato siya og label sama ani. So after na nato ma-separate ang solid og liquid no sa pag-extract, kay na-extract naman to ang juice sa fermented fruit juice. So dili nato pod ilabay lang ang kaning murag silbi sapal niya no, kay pwede nato siya gamiton nga ibutang sa tanom o sa yuta, pampa-additional sa organic matter sa yuta. Mura to ang ato ang proseso sa pagbuhat sa mga concoctions. Sa 3 ka example sa concoctions, I hope nga daghan mo og natun-an og daghang salamat.